Hey guys, what's up? Arvin here. So sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ko aayusin ang isang GMA for the box na ayaw mag-on. Okay, kung interesado kayo, panoorin nyo to. Okay, so kahapon, actually, bago ko umalis, I was informed by my mother-in-law na gusto niya sanang manood ng TV. Now, unfortunately, itong GMA for the box na gamit namin, and by the way, thank you kay Arma for the sponsor, okay? Matagal na ito nabili. And yesterday, ayaw daw umandar. So, sinubukan kong testingin, okay? Sasaksak ko muna. Try kong isaksak. Kita ko sa inyo. Okay, so ito yung ating unit. Try ko saksak. At meron siyang matinis na tunog for some reason. Okay? Ewan ko kung naririnig nyo. Teka, ilalapit ko sa akin. Okay, so ayan. Meron siyang matinis na tunog for some reason. Okay, so ang ginawa ko kahapon, sinubukan kong buksan at sinilip ko kung ano yung problema. May nakita ko na nakalobo na capacitor. So, bubuksan ko nga siya ngayon. Papakita ko sa inyo. And hopefully, and I still have time yesterday na dumaan sa Raon. So, bumili ko ng same value na capacitor. Okay, so tanggalin muna natin tong mga screw. Meron siyang tatlong screw sa likod. So, 1, 2, and 3. Tanggalin natin yan. Okay. Okay. So, mahuhugot na natin yung pinaka-cover. Yan. Okay, so make sure na, teka, double check ko. Make sure na naka-unplug yung inyong for the box at baka mangisay kayo. So, ingat-ingat ha. Okay. Then, mapapansin nyo, ito yung wire niya, 220 wire, papunta dito. So, hugutin ko just to be safe. Okay, so press dito. Meron siyang clamp. Yan, ayan. Ito. Okay, so press nyo yan para mahugot. Okay, so ingat-ingat. Okay, so nahugot ko na siya. Then, meron pa siya actually na dalawa pang screw na nag-hold dito. Okay, itong dalawa na yan. So, kailangan din natin yan tanggalin. Okay, tanggal ko na. And then, so meron din siya mga connector pa. So, hugutin ko na lang yan. Ito is para sa USB sa harap. Okay, ito yun. And then, itong isa, itong malapad na to is para sa display sa harap. So, hugutin ko lang din. At meron pa siyang isang screw. Yan, siya yung nag-hold ng board. Now, kung papansin nyo, ang luwang pa ng space, oh. Yan, luwang pa ng space. Not sure kung bakit ganyan ang design ni GMA for the box for whatever reason. Okay. And siguro sa susunod, lalagyan ko rin siya ng fan kasi yung heatsink niya is kakapraso. So, tulak nyo lang siya palabas and yan, ingat. Okay. So, ito yung sinasabi ko na nakita ko na parang capacitor na nakalobo. Just to be sure, teka, tatry ko munang i-short yung mga capacitor dito kasi baka mamaya meron pa siyang charge, makuryente tayo. So, ang gagawin nyo lang is pag gamitin nyo yung inyong screwdriver and then i-short natin lahat ng mga possible na capacitor na merong posibleng charge pa. Baka mamaya, mahawakan natin, make sure na hindi kayo nakaapak sa ground or make sure, basta mag-ingat, okay? Ingat lang. So, yan. So, ito yung sinasabi ko capacitor na nakalobo. Yan. I do hope nakikita niyo siya, nakaalsa yung ibabaw. Yan, ito.
Yan. So, ang value ng capacitor na to is 16 volts, 1000 microfarad. Okay? And ito mukhang okay pa naman. So, hindi ako bumili ng ganyan. And of all na andito, after looking dito sa mga parts or mga pyesa, so far wala akong nakikitang ibang problema maliban dito sa nakalobong capacitor na to. Now, if you're going to ask me, bakit nakalobo yan? Honestly, hindi ko rin alam. Okay? So, ang gagawin ko lang, tatry ko siyang tanggalin at palitan. And, okay, kumpara natin, pag tumingin ka, meron naman ito na capacitor na available sa Shopee or Lazada. So, medyo mahal nga lang, but if you have time na dumaan sa Raon, ang isang piraso ng 16 volts na 1000 microfarad is 12 pesos lang. Okay? So, bumili na ako ng apat just to be sure in case na magka-problema or lumobo ulit or whatever. Ngayon, ang question dyan is, yun nga, the question is bakit siya lumobo? Well, I did a little research na ito daw yung usual issue ng GMA for the box. Well, we've been using this for the box for more than a year now siguro. So, wala naman, ngayon lang siya naging problema. Bigla natin. So, eto siya, bumili ko ng 16 volts. Ayan, 1000 microfarad. Okay, so electrolytic siya. And meron siyang, ayan, although ibang kulay, but still the same. So, try natin. So, ito yun. Yan, ito siya. So, tatanggalin ko. Okay? Naka-ready na ang aking soldering iron or soldering iron. Sabi nga ng mga social dyan, soldering. Okay, so, and, nasan ang aking ano? So, syempre, kailangan natin ng, hindi ko na gagamitan ng, ano to? Hindi ko na gagamitan ng, ang tawag doon? Oo, basta. Kalimutan ko tawag tuloy ba yan? So, try nating tanggalin tong, ano na to. So, mas madali kasi yan pagka ininit mo lang and pag malambot na yung solder, hatakin mo lang siya. Okay? Ganon. Mahirap kasi pag binibideo, nasa video. Pero, makukuha naman natin yan. Okay? So, init ko lang to. Ayan na. Wiggle-wiggle natin ng konti. So, ingatan, ingatan. Bakit kasi ano eh. Yan. Okay. So, pa-fast forward ko na lang siguro itong video na to, itong part na to. Okay. Kabila. Okay. So, sana hindi ko na damage. Okay. Just to be sure na maayos pa rin. Okay. Bigyan ko nito. Yun. Okay. So, ayan. Natanggal ko na. Yeah. Okay. Yan. So, ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, since this may polarity to. So, itong ganitong klase ng capacitor, may polarity yan. Kung nakikita nyo itong white side na to na merong guhit, this is the negative part ng ano na to. So, okay, so try kong isaksak. And ayan, ang maganda rin dito, kung nakikita nyo itong bilog na to, ibig sabihin, ito pala yan, sa part na to, sorry. Yan. So, kung ano yung white na yan, dyan mo ilalagay yung puting part ay yung negative part. Okay? Itong may guhit na to. So, shoot lang natin sa wire. Sa butas. Yan. Okay. So, ganun. Then, isosolder natin. Okay? Solder natin yan. Dito.
Okay. Kung mali man siguro yan, posibleng mangyari din dito na lobo ulit dahil baligtad yung polarity. And just to be sure na maganda ang magiging connection ng ating pagkaka-solder, lalagyan ko siya ng soldering paste. Soldering paste. Okay? Sabi ko na to. I'm not quite sure kung nakikita niya pero ganun lang naman ang gagawin natin dyan. Okay, so ididiretso ko na pareho kasi para mas madali na palitan just in case na masira ulit. Yan. Okay. Double check natin the connection. Okay. Yan. So maganda. Maayos. Okay. Yan. So for now, yan lang muna. Then, putulin natin yung part na itong mahaba na to avoid any short circuit. Sandali lang. Okay, so meron akong clipper. Wire cutter, wire clipper. You can use anything na pwede yung pamputol dyan. So, yan. Okay. Yan na. Just to be sure, double check ko kasi bang maganda isa sa mga tip na pwede kong suggest sa inyo na pagka may mga ganyan kayong gusto nyong ayusin, okay, gawin nyo, picturean nyo muna and then i-compare nyo kung tama ba yung inyong pagkakasolder or pagkakakabit ng inyong pyesa. Otherwise, sayang naman ng inyong ano. So, double check yung picture na ginano ko just to be sure na tama ang aking pagkakakabit. Well, okay. Eto, papakita ko sa inyo yung picture. Isa side by side ko. Teka, para magandang ating shot dito. Yan. And then, ganon. Yan. Okay, okay. So, tingnan nyo. So, parehas na. Parehas na sila ng pwesto and position. And, kung mapapansin nyo, maayos na. Ito yung sira nating capacitor. So, napapansin nyo, nakalobo yung dulo. I'll see if meron ako makikitang video na pwede kong pakita sa inyo, no? Lumulobo ang capacitor pagka na-overload or whatever. Okay, so eto ngayon. Yan. Okay, so nai-solder na natin ang ating replacement capacitor. Balik na natin ngayon sa case. Okay, so parang re-reverse lang natin yung ating ginawa kanina. Meron siyang plastic dito eh. Not quite sure kung paano pagkakaano niyan pero ang sa akin lang naman, balik natin, shoot natin doon. Okay. So, kabit natin yung isa dito na nag-iisang screw dito sa gitna. Actually, isa lang yung board, yung screw na nakakabit, nag-hold dito sa board dito eh. Yan. So, yan lang. Actually, meron pa nga ibang butas dito eh. But, for the box or si GMA, isa lang ang nilagay niya. Then, balik ko na ibang yung ating 220 na cord or yung saksakan. Then, okay. Hindi ka naman magkakamali dito sa dalawa na to eh. Kasi ito is maliit lang or hindi siya malapad kumpara mo dito sa isa. Okay? So, itong si front panel, LCD or LED, dyan yan. Okay. And then yung next one is dito sa bandang kabitan ng antena. Okay, and next. Yung dalawang screw stainless dito sa likod. So, palagay ko, kaya isa lang yung screw na nilagay ni For the Box dyan dahil meron pa namang dalawang screw na magpapatibay ng pagkakakabit niya dito sa ano na to, sa casing niya. Okay, yan. So, hindi ko muna isasara
Okay? So at least kung umusok man, makikita natin na uusok yan. Okay, eto na. It's a moment of truth. Try ko isaksak. Lalayo lang konti. Ayan, umaandar na. Yun lang. Booting up na siya. So later, pag ito nag-ano na, so okay na siya. Ibig sabihin, meaning booting up na siya. And okay, ayan. So dahil wala naman akong inano, okay, ayan, umaandar na. So, patayin ko muna. Booting ko. Pwede na natin ibalik yung kanyang case. Nice. Okay. Okay, so naka-screw na, naibalik ko yung mga screws. That's 1, 2, 3. So tatlo yan. Okay, 1, 2, 3. Then, okay, 1, 2, 3. Then yung dalawa rito. Okay, and yun lang. Yan na. Okay, so there you have it. Ganun lang kasimpleng ayusin. Pag halimbawa ang inyong GMA for the box ay bigla lang huminto or walang namatay ang screen tapos biglang nawala yung power, or nung nakita ko kasi ito may power pa siya pero walang lumalabas sa screen eh. Tapos nung pinatay ko, ayaw na ulit mag-on. Then yun nga, meron ako naririnig na parang matinis na tunog sa loob nito. Then sinubukan kong buksan, true enough, nakita ko nga na yung capacitor ay nakalobo. So I checked the value, katulad nga nung pinakita ko sa inyo kanina. So nung chinek ko yung value, the value is only, the value of the capacitor is 1,000 microfarad, rated siya ng 16 volts. Okay? So my understanding, there are times na pagka nagkaroon ng mataas na voltage ang pumasok, more than 16 volts sa capacitor, yun yung time na lumulobo siya. So may probability, most probably, ito is hula ko lang. You can comment at the comment section kasi hindi naman ako talaga technician or electrician. Ako ay isang hamak na tourism graduate. Hobby lang naman to, guys. Okay? So ayan, this 16 volts 1,000 microfarad, ang pinalitan ko lang dahil nakita ko siya na nakalobo. Siya lang ang nag-isa nakalobo. Okay, so ayan. Okay, so there you have it. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to hit the like button. At kung palagay nyo naman, may mga kaibigan kayo, may ganun din problema sa kanilang GMA for the box, please don't forget to share. And huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Okay? So see you all in my next video.